Sa 2026, ang pamahalaan at publiko sa California ay napakadesperado sa pananalapi kaya inilunsad ang nakamamatay na Grand Lottery. Ang makapapatay sa nanalo bago lumubog ang araw ay legal niyang makukuha ang jackpot. Ang tanging panuntunan ay huwag gumamit ng mga bala. Sa LA sa 2030, nanalo si Sean sa loto kaya ngayon ay tumatakas siya sa napakaraming tao na gustong pumatay sa kanya. Hindi nag-alinlangan si Sean na labanan silang lahat, mabilis silang pinatumba bago tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bakod. Pagkatapos, pumasok si Sean sa isang bahay sa pamamagitan ng bintana at natagpuan ng isang matanda, kaya agad niyang kinuha ang kanyang telepono at sinira ito. Sa labas, sinusubaybayan ng drone ang lahat. Sinamantala ni Sean ang sandali para makabawi ng hininga at naglabas ng Grand Lottery bolt gun ang ginang para patayin siya on the spot. Pagkatapos ay sinira ng ginang ang kanyang tiket at tawagin ng pangkat ng lottery na sinira ang pinto at kinumpirma na ang nanalo ay patay na. Binigyan siya ng malaking tseke para sa $22 milyong at lumabas sa TV. Makalipas ang isang buwan, dumating si Katie sa LA upang simulan muli ang kanyang karera sa pag-arte. Sa bus, patuloy siyang nakatitig sa maliit na keychain ng Oscar na tila isang alaala. May isang maliit na batang babae sa malapit kaya iniiba niya ang mukha para patawanin siya. Gayunpaman, patuloy na iniinsulto ng ama ng bata ang kanyang anak sa telepono. Lumipat si Katie sa kanyang tabi at nagpanggap na isang pulis, nagbabantang dadalhin siya sa social services kapag hindi siya umayos. Ang lalaki ay nagsimulang maging mas mabait sa kanyang anak habang ang isang matandang babae ay lumapit upang pasalamatan si Katie para sa kanyang serbisyo. Gayunpaman, nang umalis ang ginang, napagtanto ni Katie na ninakaw nito ang kanyang relo. Sa isang karatula, nakita ni Katie ang isang advertisement para sa protection agency ni Louis at nais niyang magkaroon ng bodyguard na ganoon. Habang nasa biyahe, napansin niya kung gaano kainit o bayolente ang lahat sa lansangan, kadalasan pareho. Samantala, hindi mapigilan ng media na pag-usapan ang tungkol sa susunod na lottery draw na mangyayari sa loob ng 18 oras. Ang bentahan ng tiket ay nakagawa ng bagong record at ang susunod na jackpot ay $3.6 billion. Sa kanyang tahanan, inihanda ni Noel ang kanyang mga sandata habang kinakanta ang kanta ng Ninja Turtles. Sa kalaunan, nakarating si Katie sa silid na inupahan niya sa internet at napansin kaagad na nagsinungaling ang kanyang bagong roommate na si Shadi tungkol sa estado ng lugar, nakakilakilabot. Si Shadi mismo ay medyo nakakainis din, may mga larawan niya sa silid ni Katie. Gumagawa siya ng mga walang kwentang biro at hindi pinapansin ang tawag ng kanyang napaka-supportive na ina. Si Shadi ay mayroon ding nakakainis na kasintahan na nagngangalang DJ na sinampal si Katie bilang isang tinatawag na prank nang iabot nito sa kanya ang susi ng bahay. Kinabukasan, lumabas ang advertisement ni Noel sa TV na nag-aalok ng serbisyo ng bodyguard sa sino mang manalo sa loto. Nang magising si Katie, kinilabutan siya nang matuklasan niyang ang banyo sa itaas ay tumagas sa bubong at nasira ang kanyang damit. Tinawagan niya si Shadi para magreklamo dahil may audition siya sa loob ng ilang oras, ngunit ang tanging paraan ni Shadi para tumulong ay ang pagrerenta sa kanya ng mga damit. Walang pagpipilian si Katie kundi simulan ng paggastos ng kanyang ipon sa hindi kagandahan na damit at sumakay ng taxi dahil siya ay huli na. Ang driver ay patuloy na gumagawa ng hindi naangkop na komento at pagsasalita ng chismis tungkol sa mga celebrity na binanggit na ang sikat na rapper na si Machine Gun Kelly ay may sariling bunker. Nang makarating si Katie sa lugar, siningil siya ng isang empleyado ng $400 para makasali. Sa wakas ay nagsimula na ang kanyang audition at ipinaliwanag niya na siya ay nasa maraming mga advertisement sa TV noong bata pa siya, ngunit kinailangan niyang itigil ang kanyang karera para alagaan ang kanyang may sakit na ina. Matapos mamatay ang kanyang ina, nagpa siya si Katie na subukang umarte muli. Dumukot siya sa kanyang bulsa para kunin ang isinulat na speech at nakuha ang lottery ticket ni Shadi na nag-activate ng hindi sinasadyang ilagay ni Katie ang kanyang thumbprint dito. Kinuna nito ang kanyang larawan at opisyal na nirehistro siya bilang isang manlalaro. Mabilis itong itinago ni Katie at sinubukang umarte, gayunpaman ay hindi ito nagustuhan at pinalayas. Sa corridor, sinubukan ng ibang actress na maging supportive. Biglang nag-activate ang lahat ng kanilang lottery ticket na nagpahayag na si Katie ang nanalo at ipinakita pa ang kanyang mukha. Agad na nagbago ang saloobin ng mga actress at inatake si Katie gamit ang anumang bagay na maabot nila, bagaman ang ilan sa kanila ay may mga kutsilyo na nakahanda. Maging ang mga manggagawa ay nakiisa sa laban. Ipinagtanggol ni Katie ang kanyang sarili salamat sa kanyang natutunan sa entablado na pakikipaglaban at umiwas sa lumilipad na sapatos bago umakyat sa hagdan, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari.
Sa sumunod na palapag, nakapagtago si Katie sa isang silid habang ang mga actress ay tumatakbo. Gayunpaman, pumasok siya sa self-defense class at ang mga taong ito ay handang patayin din siya. Paulit-ulit nilang tinatawag siyang aking jackpot habang umaatake sila at tumakbo si Katie na umiiwas sa kanilang mga galaw na nagdudulot sa kanila ng pagtama sa isa't isa. Sinubukan niyang tanungin kung ano ang nangyayari ngunit hindi nila pinansin ang anumang sabihin niya. Habang ang ilan sa mga tao ay nakikipag-away sa isa't isa, nasuntok si Katie at hinawakan sa mga paa. Pinaikot-ikot siya ng lalaki at itinapon siya sa pader, at nakapasok siya sa isang yoga class na may mas maraming tao na handang pumatay. Ang mga lalaki sa self-defense ay pumasok din at ang kaguluhan ay sumasakop sa silid, kung saan ang dugo ay nagsisimula ng dumanak. Nang hawakan ng isang lalaki si Katie sa leeg, biglang sumambulat si Noel sa kisame at iniligtas siya sa pamamagitan ng paghagis ng lalaki sa dingding. Pagkatapos ay inanunsyo ni Noel na si Katie ay makakakuha ng 5 libreng pagliligtas, ngunit pagkatapos nito, ang kanyang proteksyon ay nagkakahalaga ng 10% ng premyo. Habang binibilang niya ang lahat ng taong patuloy niyang pinatutumba at naabot ang katapusan ng palibre, walang pagpipilian si Katie kundi pirmahan ang kanyang kontrata. Ngayon ay nagsimula na siyang makipaglaban sa mga tao ng totoo. Ginagamit pa si Katie bilang isang sandata upang sipain sila. Itinali rin niya ito sa kanyang likod upang panatilihing ligtas at gumamit ng sinturon bilang latigo sa pag-atake mula sa malayo. Nang matalo na ang lahat ng kalaban, pinalaya ni Katie ang sarili at kinuha ang paralysis dart gun ni Noel. Matapos itong madaling bawiin, sinigurado ni Noel na ilagay sa tamang posisyon ang mga walang malay na katawan upang hindi sila mabulunan sa kanilang mga dila. Ipinaliwanag niya na ang drone ng lottery, na nasa labas na, ay nagpo-post ng lokasyon ng nagwagi tuwing 14 na minuto kaya dapat silang magpatuloy. Habang tumatakbo sila palabas ng gusali, ipinaliwanag ni Noel na ang mga patakaran ay hindi nagpapahintulot sa iba pang mga manlalaro na patayin ang isa't isa. Binato siya ng kutsilyo ng mga tao sa food truck at tinulungan siya ni Noel na iwasan ito bago sila sumakay sa kanyang sasakyan upang makatakas. Habang nagmamaneho ang dalawa sa bayan, nakatanggap ng alerto ang mga tao sa malapit tungkol sa kanyang lokasyon at naghanda silang sumali sa laban. Iniwan ng ice cream truck ang mga bata at maging ang babae mula sa bus ay mayroon ng Grand Lottery bolt gun. Bumalik kay Noel, natapos niyang ipaliwanag kay Katie kung paano gumagana ang lottery at nagulat siya na hindi ito alam ni Katie. Ipinaliwanag ni Katie na siya at ang kanyang ina ay nanunood lamang ng mga pelikula at mga baking show, ngunit hindi kailanman ng balita dahil nakaka-depress ito. Maya-maya ay hinahabol na ng mga taong nakabike at ATV ang sasakyan, kaya tinilabas ni Noel ang helmet para sa kanilang dalawa bago humarurot. Isang bombang Molotov ang itinapon sa ibabaw ng kotse at nasusunog ang bubong, ngunit patuloy na nagmamaneho si Noel at pumasok sa isang lumang bodega habang pinapatay ng hangin ang apoy. Bigla niyang pinaikot ang kotse at may nabanggang biker, ngunit pagkatapos ay kinailangan niyang patuloy na magmaneho sa bodega upang maiwasan ng iba pang mga bikers na nagsimula ng bagong sunog. Gusto ni Katie na mag-quit sa laro, ngunit ang tanging paraan upang gawin ito ay umalis sa lungsod. Binaril ni Noel ang isang lalaki gamit ang kanyang dart para itumba siya, pagkatapos ay umikot siya habang mas maraming kaaway ang naghagi sa kanila ng iba't ibang bagay. Lumikha ito ng maraming alikabok na nagpapahintulot sa dalawa na makatakas sa pamamagitan ng pagtulak ng kotse palabas nang hindi gumagawa ng ingay, at hindi napansin ng mga bikers hanggang sa bumagsak ang sumunod na Molotov sa lupa. Patuloy na iginigiit ni Katie na gusto niyang mag-quit, kaya pumayag si Noel na dalhin siya sa pinakamalapit na lugar ng pag-quit. Sa sandaling iyon ay nahanap sila ng mga bikers at nagsimula muli ang paghabol. Isang kaaway ang tumalon sa kotse sa likod ng bintana at ninakaw ni Katie ang kanyang kutsilyo habang inilalabas ni Noel ang kanyang pana. Gayunpaman, kinagat ng babae ang kanyang braso. Kinuha ni Noel ang salamin at hinampas siya nito bago niya hiniling na magmaneho si Katie, hindi pinansin ang pagsasabing hindi niya kaya. Pagkatapos ay lumipat si Noel sa backseat upang ipagpatuloy ang laban, naglagay ng ekstrang helmet sa kalaban bago sinipa palabas ng kotse. Ibinato ng mga bikers ang isa pang Molotov sa kanila at pinilit ni Noel si Katie na banggain ang pader upang makatakas. Pinahinto nila ang kotse at isang biker ang bumangga habang sinusubukang iwasan ito habang pinatumba ni Katie ang isa pa gamit ang kanyang helmet. Sinubukan ng dalawa na umalis, gayunpaman ang kotse ay halos hindi gumagalaw bago ito tuluyang nasira dahil sa lahat ng pinsala. Lumabas si Katie at sinubukang tumakas, ngunit pinigilan siya ni Noel.
Ipinaliwanag niya na hindi siya makakakuha ng pera kapag nag-quit siya, ngunit gusto pa rin siyang tulungan dahil dapat nilang tratuhin ang mga tao sa paraang gusto nilang tratuhin sila. Biglang binato ni Katie ng buhangin ang kanyang mukha at nagawang suntukin siya, kaya kinailangan ni Noel na ayusin ang nabaling ilong. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang kotse ng pulis at pumunta si Katie sa mga pulis para humingi ng tulong. Gayunpaman, gusto din siyang patayin ng mga opisyal. Nahuli ni Noel ang kanilang taser sa tamang oras at nagsimulang makipaglaban sa kanila habang si Katie ay tumakas. Sa kalye, itinago ni Katie ang kanyang mukha gamit ang mapa habang napansin ng mga tao ang drone sa malapit at sinimulang hanapin siya. Pumunta siya sa museo ng wax at nagulat nang marinig na ang guard ay anti-lottery, kaya hinayaan niya itong magtago sa mga estatwa. Pagkatapos ay tinawagan ni Katie si Shoddy at hiniling na hiramin ang kanyang sasakyan. Patuloy na tinatanong ni Shoddy si Katie kung nasaan siya, dahilan upang mapagtanto ni Katie na naglalaro din si Shoddy. Sa sandaling iyon, winelcome ng estatwa si Katie sa museo na nagbigay ng kanyang lokasyon. Pagkatapos, sinubukan ni Shoddy at DJ na pumasok sa museo, ngunit pinaalalahanan sila ng gwardya na bawal silang pumasok dahil may ginawa silang kalokohan noon sa isang rebulto. Sinuntok siya ni Shoddy para matumba siya at nagmamadaling pumasok ang dalawa. Narinig sila ni Katie at nagtago sa likod ng isang estatwa. Gayunpaman, nang subukan niyang lumabas ay nakita siya. Agad siyang itinulak ni DJ sa ibabaw ng desk at binato ni Katie ng bote ang ulo ni Shoddy bago binato ng buhangin ang mukha ni DJ para maalis siya. Pagkatapos ay nagtulungan ng magkasintahan upang labanan si Katie na ipinagtanggol ang sarili gamit ang tungkod ng estatwa. Nang magkaroon ng pagkakataon ay sinubukan niyang tumakbo at sinipa siya ni Shoddy sa likod, dahilan para mabitawan niya ang tungkod. Sa sumunod na silid, sinimulan ni Shoddy at DJ na bugbugin si Katie gamit ang kalahati ng tungkod. Gumanti si Katie sa pamamagitan ng paghagis sa kanila ng mga estatwa, na iniisip na ito ay share kahit na ito ay ang mga Kardashians. Nagpatuloy ang laban sa horror room, kung saan kinukuha nila ang anumang props na magagamit para umatake. Pagkatapos ng maraming pakikipaglaban gamit ang mga costume at armas ng pelikula, tumakbo palabas si Katie habang hinagisan siya ni Shoddy ng palakol. Ang sandata ay tumama, ngunit ito ay peke kaya wala itong nagawa. Pinindot ni Katie ang button para ibaba ang shutter, ngunit naalala niya ang itinuro sa kanya ni Noel. Inayos niya ang katawan ng gwardya para hindi siya mabulunan, at pagkatapos ay gumulong siya palabas ng museo bago magsara ang shutter, naiwan sina Shoddy at DJ na nakulong sa loob. Agad siyang nakita ng tour bus guide at inanunsyo ang kanyang lokasyon sa mikropono. Bago siya maabot ng mga umaatake, lumitaw si Noel sakay ng kotse ng pulis at dinala siya. Hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Katie dahil ang pagtulong sa kanya na mag-quit ay nangangahulugan ng hindi pagbabayad, kaya iniisip niyang papatayin siya nito ng pribado. Habang patuloy na tumatama ang tour bus sa likod ng kotse, hiniling ni Noel na magkaroon sila ng bunker at naalala ni Katie ang taxi driver. Di nagtagal, lumitaw ang dalawa sa bahay ni Machine Gun Kelly na nag-iisip na gusto ni Katie ng kapilyuhan nang humingi ito ng tulong. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang bus, kaya kinuha ni Katie ang dart gun ni Noel at pinilit siyang buksan ang kanyang panic room. Nagmamadaling pumasok sina Katie at Noel at pinatulog si Kelly gamit ang dart bago sinubukang isara ang pinto. Maraming tao ang nagkukumpulan sa sala at sinubukan ng isang kamay na panatilihing bukas ang pinto, kaya naghanda si Noel na barilin ito. Sa pag-aakalang gusto niyang barilin siya, kinuha ni Katie ang baril at pinaputukan ng dart ang braso, na pinilit itong umatras at tuluyang isinara ang pinto. Kumpleto sa gamit ang kwarto at napapanood ng dalawa ang karamihan sa security camera. Si Katie na nag-iingat pa rin ay itinutok ang baril kay Noel, kaya umupo siya sa tabi nito at nagbahagi ng magagandang bagay tungkol sa kanyang sarili upang patunayan na siya ay isang mabuting tao. Biglang nahulog ang keychain mula sa bulsa ni Katie at nang sabihin niyang ang astig nito, nagkwento si Katie. Pinili niyang maging artista para sa kanyang ina na mahilig sa mga pelikula at mga kilalang tao. Alam ng kanyang ina na ang Hollywood ay hindi ganun kadali at niregaluhan si Katie ng keychain upang ipaalala sa kanya na ipinagmamalaki niya siya kahit anong mangyari. Noong bata pa siya, kumikita siya bilang isang child actress, ngunit lahat ng iyon ay tinangay ng kanyang ama. Si Noel ay napaka-maunawain at mapanatag, kaya ibinalik sa kanya ni Katie ang baril. Gusto niyang malaman kung bakit siya tutulungan ni Noel na mag-quit, kaya ipinaliwanag niya ang kanyang mga prioridad. Ang isa ay ang pagliligtas sa buhay ng mga tao, at ang dalawa ay kumita ng sapat na pera upang patuloy na iligtas ang buhay ng mga tao. Sa labas, ang mga tao ay patuloy na humahampas sa pinto ngunit walang pakinabang.
Sinampal ni Shoddy si Kelly para gisingin ngunit walang nangyari, kaya sa halip ay kinaladkad niya ito sa pool at pinagbantaan para ibigay ang password ng pinto na Memi6969. Ang lahat ng ito ay nakita ni Katie at Noel, na nagagalit dahil wala siyang choice kundi tumawag at humingi ng pabor. Nagutos siya ng tinatawag na phone strike at nagmamadaling inilagay ang telepono ni Katie sa loob ng safe. Pagkatapos ay hinawakan ng dalawa ang pinto habang ginagamit ni Shoddy ang password. Gayunpaman, ang karamihan ay natigilan nang marinig nila ang lahat ng kanilang mga telepono na nagre-ring na may Amber Alert. Gayunpaman ito ay isang bitag at ang kanilang mga telepono ay nagsimulang sumabog at nasunog ang iba't ibang bahagi ng katawan. Habang abala ang lahat sa kanilang mga paso, lumabas sina Katie at Noel upang makatakas, bagaman huminto si Noel upang patayin ang apoy sa singit ng isang tao. Sa labas, isang grupo ng mga gwardya ang naghihintay na may damage-proof na mga kotse at rubber bullet gun. Gusto lang nilang kunin si Katie, pero pinilit niyang isama din si Noel. Habang nasa biyahe, tinanong ni Katie kung nakikipagtulungan si Noel sa mga taong ito. Ipinaliwanag niyang dati pero sa ngayon ay freelancer na siya. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa punong tanggapan at nakilala ni Katie si Louis, nalaman na ito ang kanyang security company. Hindi humahanga si Katie sa kanya dahil patuloy niyang kinukutya si Noel at hiniling na ilabas siya sa lungsod. Gayunpaman, binigyan siya ni Louis ng bagong telepono at iginiit na siya ay nasa pinakaligtas na gusali sa bansa. Ipinakita rin niya ang mga granada sa kanyang bulsa. Sa 4 na oras na natitira sa laro, binigyan sila ni Louis ng paglilibot at ipinakita sa kanila ang pader kasama ang lahat ng mga nanalo na kanilang nailigtas, bagaman ang mga pangalan ay anonymous at sila ay matagal nang walang mga kliyente. Ipinaliwanag ni Louis na naniningil sila ng 30% at pinirmahan ni Katie ang kontrata pagkatapos makuha ang bahagi ng perang iyon para kay Noel. Pagkatapos, nakita nila sa mga security camera na maraming tao ang nagtitipon sa labas, kaya nagpasya si Louis na mas ligtas na ilipat si Katie sa nakatagong underground na kuta sa pamamagitan ng paggamit ng mga decoy na sasakyan. Una, ang dalawa ay nakakuha ng medikal na pangangalaga para sa kanilang mga sugat at si Noel ay nagbahagi ng higit pa tungkol sa kanyang sarili. Dati siyang mersenaryo sa pribadong sektor kasama si Louis at ang kanilang unit ay naipadala sa buong mundo upang pumatay ng mga masasamang tao. Isang araw natuklasan ni Noel na ang kanyang mga biktima ay hindi totoong masama at siya ay huminto sa gitna ng trabaho. Naging dahilan ito upang mabigo ang misyon at tanging siya at si Louis lamang ang nakaligtas. Sa ngayon, ang kinikita niya ay napupunta sa mga pamilya ng kanyang mga biktima at mga kasamahan. Bilang kapalit, ibinahagi ni Katie na ang kanyang ama ay dating manager niya at pinagtatrabaho siya buong araw mula noong siya ay 8 taong gulang. Nang siya ay tumuntong sa 18, sinabi niya sa kanya na gusto niyang pamahalaan ang kanyang sariling pera, kaya naglaho ito kasama ang pera. Kinailangan ni Katie na alagaan ang kanyang may sakit na ina na namatay noong 1 buwan at nag-iwan sa kanya ng $600 lamang at isang tiket sa bus papuntang LA. Sa sandaling iyon, may daladalang prosthetics machine ang isang empleyado. Inilagay ni Katie ang kanyang mukha sa loob at ang makina ay naglagay ng maskara na nagmukhang matanda. Gayunpaman, nag-aalala si Noel dahil ang paglipat kay Katie ay hindi makatwiran at ang pasilidad na ito ay masyadong mahal para mapanatili, na naniningil lamang ng 30% sa mga dating premyo, lalo na kung wala silang anumang mga kliyente kamakailan. Matapos magpalit ng damit si Katie para tapusin ang pagbabalat kayo, sa wakas ay napagtanto ni Noel na nagpapanggap lamang si Louis na poprotektahan ang mga nanalo upang patayin sila ng lihim. Dinala sila ni Louis sa kotse at patuloy na hinihiling ni Katie na sumama si Noel, na tinanggihan ni Louis. Sa pagiging desperado, sinipa ni Katie si Louis sa singit at ginamit ni Noel ang distraction para buksan ang pinto ng garahe. Pagkatapos ay pinaputokan niya ang lahat ng mga gwardya gamit ang kanyang mga darts habang ang mga tao ay nagmamadaling pumasok, ngunit hindi nila nakilala si Katie at hindi siya pinansin. Kinaladkad siya ni Noel palabas at ibinigay sa kanya ang keycard na ninakaw niya mula sa isang gwardya, na sinabihan siyang tumakbo habang binibigyan siya ng oras. Mas maraming gwardya ang lumitaw at hinawakan si Noel habang sinisipa siya ni Louis para sa impormasyon. Biglang nagmaneho ang lahat ng decoy na sasakyan na minamaneho ng AI kung saan nagtago si Katie sa isa sa mga ito, kaya ipinadala ni Louis ang kanyang mga tao upang sundan sila. Sa downtown, tinanggal ni Katie ang kanyang maskara at kinontrol ang kotse, kaya ang pagbabago ng ruta ay nag-alerto sa system ni Louis. Samantala, nagkakagulo sa social media dahil nawala sa drone si Katie, kaya kung hindi siya magkakamali ay makakaligtas siya sa mga humahabol hanggang sa huli.
Naging sanhi ito upang makakuha siya ng mga tagahanga na nakikita siya bilang isang bayani. Ilang sandali pa, aalis na si Katie sa bayan ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Noel na nagsabi sa kanya na bumalik o papatayin niya si Noel. Patuloy niya itong sinasaksak ngunit sinabihan ni Noel si Katie na iligtas ang sarili. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, pinaikot ni Katie ang sasakyan at pumayag na magkita. Samantala, dinala ni Louis si Noel sa isang lumang teatro at ibinunyag na sa kanilang panahon sa mersenaryo. Alam na niya sa simula pa lang na pinapatay nila ang mga sibilyan. Wala siyang pakialam dahil kikita siya ng walang kahirap-hirap. Inamin ni Louis na hindi siya mahilig mag-share kaya naman pinatay niya ang kanilang team habang ginagawang parang kasalanan ni Noel. 15 minuto na lang ang natitira. Kumuha si Katie ng bolt gun mula sa glove compartment at nagmamadaling pumasok sa teatro. Nakita sina Louis at Noel sa entablado. Nagbanta siyang magpapakamatay para walang makakuha ng pera at hindi naniwala si Louis sa kanya, kaya sinabi ni Katie na papatayin din naman siya nito. Ipinakita rin niya sa kanya na nire-record niya ito para sa social media, sa paraang hindi niya malilinis ang fingerprint sa baril at masasabing ginawa niya ito. Si Katie ay nagsimulang magreklamo tungkol sa hindi magandang lagay ng kanyang buhay at halos hilahin ang gatilyo. Gayunpaman, sa wakas ay binitawan ni Louis ang mga susi ng posas at humingi ng kasunduan. Nagkunwari si Katie na ibibigay niya sa kanya ang baril ngunit sa halip ay sinipa siya palabas ng entablado na nagpapatunay na siya ay umaarte. Sa pagbagsak ni Louis, ang iba pang mga manlalaro ay nagsimulang sumugod muli kay Katie. Ang lahat ng mga taong nakasalamuhan niya ngayon ay lumitaw sa teatro at hinaharangan ng bawat pasukan kaya ginamit ni Katie ang anumang bagay na maaari niyang makuha upang pabagalin ang mga ito. Biglang hinawakan ni Louis ang kanyang paa at pinahiga bago siya sinubukang patayin. Sinubukan ng isang pulis na tumulong. Gayunpaman, sinipa siya ni Louis at patuloy na nakipaglaban kay Katie. Sa sandaling iyon ay isang pulutong ang pumasok, kaya sinimulan silang labanan ni Noel habang nakaposas pa rin sa upuan at kumanta ng kanta ng Ninja Turtles. Malapit nang masira ang upuan, na nagbigay sa kanya ng higit na kalayaan sa paggalaw. Kinagat ni Katie si Louis at dinisarmahan siya bago ibinato ang susi kay Noel, na sa wakas ay napalaya ang sarili. Habang nilalabanan ni Noel si Louis, si Shadi ay lumitaw na may dalang espada upang labanan si Katie, na mabilis na nagdisarma sa kanya at nagpatumba sa kanya gamit ang headbutt. 4 na minuto na lang ang natitira, biglang pumasok sa sinehan ang napakaraming tao. Nakikipaglaban pa rin si Noel kay Louis, kaya kinailangang umakyat ni Katie sa mga dekorasyon sa entablado para sa kaligtasan. Nagnakaw si Louis ng palakol mula sa isa pang manlalaro at ipinagtanggol ni Noel ang kanyang sarili gamit ang mga symbol na tumulong sa kanya na sa wakas ay talunin ang kanyang dating kaibigan. Sinubukan ng babae mula sa boss na umakyat kasunod ni Katie, kaya sinipa niya ito. Pagkatapos ay sinimulan ni Noel na sirain ang dekorasyon upang hindi masundan ng mga tao si Katie. Dumating ang mga tauhan ni Louis at kalahati sa kanila ay gumawa ng hagdanan ng tao para umakyat si Louis habang ang iba ay humaharap kay Noel. Inabot ni Louis si Katie sa scaffolding at nagsimula silang mag-away hanggang sa madulas si Katie. Nakasabit siya sa gilid at ipinakitang ginamit niya ang kanyang keychain para i-activate ang isa sa kanyang mga granada na pagkatapos ay sumabog. Namatay si Louis at nahulog si Katie. Gayunpaman, lumitaw ang kanyang mga tagahanga na may malaking bandila at nasalo siya sa tamang oras. Habang umabot sa 0 ang countdown, niyakap ni Katie si Noel at nangakong babayaran siya ng 50%. Dumating ang mga tao sa lottery para ibigay sa kanya ang tseke at inanunsyo niyang ayaw na niyang maging artista. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagtulungan sina Katie at Noel sa isang grupo ng mga kawanggawa tulad ng isang libreng agency protection, isang paaralan ng pagtatanggol sa sarili at labanan sa entablado, at isang center para sa mga batang may masamang magulang. Sinubukan ni Noel na magbukas ng tindahan ng pizza na may temang Ninja Turtles. Gayunpaman, siya ay nademanda dahil sa paglabag sa copyright. Nagbakasyon din ang dalawa sa kanilang super yacht. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.